totoo kaya ito nagsusuntukan tong mga to, sabi ko. Kasi ako, kinakat ko po nun 10 kilos eh. Kilos, hindi lang po sa pounds. Magkano bang kitaan? Magkano kinikita pag nanalo, pag natalo, mga ganun? Hello everyone! Another episode of WizPod. Episode 10. Episode 10 na tayo. So, ang bisita natin today is an MMA fighter. Team Lakay. Team Lakay siya actually. Si Jared Almazon. Yes! Jared. Hello po. Thank you for inviting me here. Alright. Noong dati nakikita ko lang si Jared nung mga dating buhay pa lang namin eh. Puro party. Puro party lang. Pero nagulat. Actually, hindi, di ba, nagkakentuhan tayo ng isang araw. Sabi ko, hindi ko alam na MMA fighter. Kasi may kakilala sa kanya yung friend ko, si Clyril Elefante. So nakikita, nagkakasalubungan lang kami. Pero hindi ko alam na fighter siya until nung pinakita sa akin yung video. Sabi ko, itong nakakasalubong ko pala na to, lumalaban hindi lang locally, pati international. Yes. Baka naman lumalaban na siya nung pumaparty pa lang kayo. Yun Iba lang lang hindi yung ko alam. Iba lang yung mga kalaban. Paano ka ba nag-umpisa sa MMA? Nung college kasi, yung papa ko, dumaan sa may convention. Tapos, may event pala dun, URCC nun eh. Ang main event noon ata is si John Chris Corton or si Jehe Eustaquio. Before pa siya nag-1. Meron palang ginawang URCC dito sa Baguio mismo. Marami na daw. Marami na. Tapos, nung umuwi siya, kasi malapit lang po yung bahay namin doon. Sabi niya, oh, you want to watch? Sabi niya. Tapos sabi ko, sige. Akala ko noon, WWE. Kasi yun lang alam ko noon eh. Wrestling. Tapos, doon sa may entrance, naririnig ko na may nagtatamaan talaga mabibigat. Tapos parang, oh, totoo kaya ito nagsusuntukan tong mga to, sabi ko. At pagpasok ko doon, ala, totoo talaga, nagsusuntukan talaga sila. Yung, pwede pang elbows eh. So, nag-elbow sila, knees, ganun. Oh, grabe. Totoo pala to. Pwede ba magmura? Sorry. Gulat ako eh. So, sabi ko, shit! Solid to. Tapos biglang, sabi niya, yan, totoo yan, nanonood lang kami. Until sa, yung papa ko kasi, after niya sa Navy, naging instructor siya sa SLU. Yung si John Chris, si Corton, estudyante niya. Tapos, dalawang taga Baguio yung naglalaban? Hindi. Parang, same card, pero hindi ko alam kung sino yung main event or sino yung co-main event. Pero si John Chris, nasa upper events siya eh. So, sabi niya, estudyante ko to. Kaya pala absent to ng isang linggo. Kasi nagpe-prepare pala siya sa laro. Pero nanalo si John Chris. Nanalo siya. Tapos, nung nanalo si John Chris, bumaba siya sa ring. Lumapit si Papa, sabi, nagsusorry na, sorry sir, absent ako sa kanila. Hindi, okay lang. Inintroduce na niya ako dun. Tapos nung inintroduce na niya ako, parang naisip ko, parang gusto ko rin magganto, sabi ko. Tapos, naghanap kasi ako ng hobby nun, nung college. So, tinry ko mag-computer games. Hindi ko nagustuhan mag-computer. Tinry ko mag-billiards. Hindi ko rin nagustuhan. Tapos, tinry ko magbuhat ng bakal gym. Hindi ko rin trip. Parang hindi ako tumatagal ng isang buwan sa isang kahit anong hobby. Until sa ito, na si John Chris yung nag-introduce sa akin. Doon na nag-start ng MMA. Pero nung una, nag-compete ako ng mga grappling tournaments. Local lang. Natalo ako nung first 2. Sabi ko, dito para sa akin, sabi ko. Nag-stop ako mag-training. Until sa nag-message sa akin si John Chris, ba't di ka na nag-ensayo? Ano na nangyari sa'yo? Tapos sabi ko, naghanap ako ibang hobby ulit, sabi ko. Pero nung time na yun na, nagiinom na ako, ganun. Pero never ako yun na yung nagkikita tayo. Yun na yung mga panahon. Hindi pa. Tapos, pero hindi ako nag-yosi. Pero trinay ko. Pero hindi ko talaga nagustuhan. Parang,
hindi naman sa peer pressure, for the sake of curiosity lang talaga. Kasi yung group of friends ko nung college, meron silang tambayan dati sa SLU, tas yun, nag-yosi sila. Tapos ako parin ko, ano kaya feeling nito? Ba't gusto nila? Nung trinay ko, hindi ko talaga nagustuhan. So, hindi ko na-feel yung yung sumama sa kanila. And then, yun na, nagtanong na sa si John Chris. Tapos sabi niya, nag-open ng gym si Coach Dave, si Dave Galera. Scarecrow. Yun. Nag-open siya sa malapit sa SLU. Oo. So, ako, naisip ko, doon na lang ako kasi si Coach Dave Galera rin. Idol ko yun. Kasi ang galing nun ng grappling. Di ba nag-ano rin siya, Jared? UFC siya, di ba? Nag-UFC siya. So, pinaka-unang Pinoy na nag-UFC. Ay, ganun ba? Si Mark Munoz. Pero, pagdating sa homegrown talaga na lumaki dito sa Baguio, siya. Kasi, laking Amerika si Munoz, di ba? Opo. Sir Dave Galera, shout out. Baka naman. Sir Dave Galera. Dalawa na estudyante niya na naging guest natin. Ayun, sa ano po nakita ko nga po. Si Pac, yung isa, di ba? Isa ako sa mga unang students niya, Coach Dave, nung first opening ng gym niya. Tapos, doon ko na naisip na, dito na lang ako. Tapos, malapit sa school, so dito na lang. Di nag-ensayo na ako, ganyan. Until sa, nagigets ko kung paano siya. Para lang siyang chess, human chess, na may plan A, B, C, D, gano'n ako. So, hindi lang siya brute strength, kailangan nag-iisip ka rin talaga. Kahit nahirap ka, kailangan mo isipin kung anong kailangan mong gawin. And then, yun na. Tuloy-tuloy until sa nag-pro ako. And then, yun. Kasi, Jared, meron akong mga kaibigan na halos malapit sa age mo. Sabi nila, nag-city high ka daw. SPA? Totoo ba? SPA. Special Under music. Anong mo doon? Instruments? Instruments po. Sa Rondalia po ako. Kasi sabi ko magkaiba yata tayo ng Jared na pinag-uusapan. Kasi sabi, hindi, kuya, yan yung sa City High, SPA. SPA, hindi. Sabi ko, hindi. Musician ka rin? Music po ako. So, nung high school, mahilig ako, actually elementary, mahilig na ako sa music. And then, nung elementary, SLU, di ba may intrams? Oo. May intrams po yung sa SLU, ng LM. Nung grade 4 ako, sabi ko, ayoko na maging cheater. Sabi ko, boring. Nag-cheering squad ka ba? Opo. Required lahat ng students sa SLU nun. Tapos, nakita ko may drummer. Tapos nakita ko yung drummer, paupo-upo lang eh. Gusto ko yan, Gusto ko Oo. Tapos, mag-audition nga ako ng drummer. Sabi ko the next year. Nag-audition ako, nakuha ko. Wala akong drums. Hindi ako marunong mag-drums. Parang ginagaya ko lang kung anong ginagawa ng drummer nung time na yun. Tapos, yun. Doon nag-start yung music. Tapos nung high school, nung Rondalia, so required kaming pag-aralan almost lahat ng instruments. Tapos, nag-seminar pa ako under kay Ryan Kayabyab. Talaga? Sa Iloilo. Tapos nag-Itbulaga dance competition rin. Sabi mo namang ganap. Bale, Ibang field po, no? marami akong ginagawa nung... Ang dami mo palang pinagdaanan. Nung bumagsak sa... Balik tayo dun sa yung sa MMA. Nung nag-training ka kay Sir Dave na Galera. Ano yun, parang gusto mo lang, kasi for some, di ba, gusto lang nilang mag-MMA para sa, atawag dito? Health. Oo. Fitness. Di ba, fitness. Ikaw, di ba, nag-grappling ka, tapos, nag-under ka kay Dave Galera. Ano yung thinking mo nun? Parang, gusto kong maging fighter, gusto kong lumaban, or ginagawa ko lang to para, wala, enjoy ko lang. No, gusto ko mag-absil lang. Magka-absil Tapos, nung nag-compete ako, parang okay naman. Until sa tinanong ni Coach Dave, do you want to fight? Medyo kinabahan na ako. Kasi takot ako masuntok eh. Oo. Yung takot ako masuntok. Tapos nung nag-spar kami, takot talaga ang unang sparring namin. Sinong ka Si sparring? Coach Dave. Oh? Sobrang takot ko talaga. Sige, hindi naman siguro mamamatay. Pag nanalo ako, tutuloy ko. Pag natalo ako,
titigil na ako. Maghanap ako ulit ng ibang hobby. Pag natalo ka dun sa first fight. sa first fight. Kaso yun, yung first fight ko, parang 1 minute lang ata, submit ko agad. First round, first minute, tapos submit. Tapos, nung nanalo ko parang, uy, ganito lang pala. Sabi ko, ay, ganito lang. Nung una, parang inisip ko, ganito lang pala. Tapos, ayun na, doon na nag-start po. Grabe, no? This is malabang yung unang sparring mo, tinamaan ka kay... Ay, malapit. Napilay ako nun. Grabing leg kicks na natanggap ko nun. Pero anong nag sa'yo? Di ba yung iba pag marami... Ako may mga kilala ko na mga story na, alam mo yun, yung tinry nila, na-overcome nila yung fear. They took the first step. Pero dun sa first step na yun, nasaktan ka. Ang dami nangyari. Sumuko. Pero tinuloy pa rin. Oh, hindi. Yung iba sumuko pa. Ayaw tumigil. Sumuko talaga. Ako nga, parang sumama ako doon sa anak ko sa boxing. Yung pad work. Pad lang, ginanong ka lang ng pad. Pads lang yun. Bigla akong gaganon. 1 minute, sabi. Pagod na ako, sabi ko. Sabi sa akin, sir, meron ka pang 1 minute. Hindi, ganito sa anak ko na lang. Ituloy niya na lang. Para yung 2 minutes niya, 3 minutes na lang. Tapos nung sabi, sir, second round. Sige pa. Sabi, pagod na ako, magbubuhat na lang ako. Sabi ko, di ko kasi kaya. parang pag tinitin mo, nasaktan ka, napilay ka pa, dahil mong, ano yung nag-fuel sa'yong magtuloy? Challenging yung sport. Parang gusto kong ma-feel ng sarili ko na kaya ko to. Parang gusto kong mas gumaling sa sarili ko the past few years, ganun. Parang competition ko is yung sarili ko lagi. Totoo yan? Opo. Kasi pag inisip, parang dati nung una, iniisip ko kasi gusto ko masubmit to. Gusto ko parang ma-overpower tong tao to. Hindi ako nag-level up. Pero nung iniisip ko yung sarili ko na, kasi yun nila yung sabi sa amin nun. You just think about yourself na mag-progress ka. Tapos doon ako na parang naisip na, kailangan pala mas magaling ako sa sarili ko kahapon. Ganun. Kahit 1% every day. 1% every day. Kasi parang parang kung ako ini-imagine ko dun sa field ng MMA, pag nasaktan ka na, nasuntok ka na, parang ayaw mo nang bumalik, ayaw mo nang... Pag nabugbog ka lalo. Pag nabugbog ka na, kasi parang si CJ din. Di ba parang ikwento mo nga ng mabilis yun, yung, di ba nung nag-try out ka, tapos pinagbuhat ka lang ng mga bola. Yung story ko po dun sa basketball, actually hindi nga po siya buhat lang eh. Parang initiation po kasi pag basketball. Feeling ko alam niyo po lahat yan eh. Pag try out ka, dun sasaluin mo lahat ng bigay, bibigyan ka. Na-try ko po yun. Alam ko po yung si Al. Si Al po ang depensa ko po nun. Nag-cut po ako nun eh. Pagka-cut ko sa basket, binump po ako. Talagang tumbling po ako eh. Pero nung time po na yun, napaisipan, masakit yun ah. Parang naisip ko pong opportunity na magwe-wait ako para pag next na kinat ako, ready na ako. Minsan po, magiging setback siya, pero choice mo kasi kung magpupush through ka dun sa gusto mo. Nung time po na yun, gusto ko lang talaga magka-scholarship eh. And kaya lang po siguro siya nagtuloy-tuloy ako. Pero yung pain, feeling ko po natural kasi yung pain. Lalo po sa start. Sa bagay, kung isipin mo, parang, sa basketball, di ba, kung bibigyan ka, parang split second lang naman na mararamdaman mo. Ganun din ba? Sa Hindi ko. Basag-basag. Kasi nung kay Coach Mark na ako. Mark Sangyaw. Iba ang discipline kay Coach Mark. Mental toughness. Ang gusto niya mental toughness. Kahit nakikita niyang nahihirapan ka. Actually, ayaw niya makita nahihirapan ka. Gusto niya makita na ina-enjoy mo lang. Pero mahirap i-enjoy kapag nahihirapan ka. So, gusto niya makita is ma-overcome mo in a very good way. In a very parang high-paced way. Parang gano'n. Mari, tatakbo kayo. Kasi yung takbo namin, 10:30 a.m. under the sun. Init na nun. Grabe, ang init nun, 10:30. Dati sa athletic nun, sipin nyo, 10 laps. Tapos, short span of minutes lang dapat. May time ka. May time. Every lap, binibilangan ka. Tina-time ka. Tapos naka-record lahat yun kay coach. Para pinakaunang takbo sa kanya nun, meron pa rin sa record niya. Alam niya kung nagpo-progress ka ba or humihina ka. Ganun. Lalo pag may laro ka, dapat nag-peak before yung peak mo. Dapat gumaganda rin yung progress mo. Kasi iba sa umaga, iba sa gabi. Tapos iba rin yung weights, iba rin yung... Iba po yung training nyo ng umaga at saka gabi? Iba. Parang sa gabi, yun na, panay wrestling, grappling, striking, ganun. Pero sipin nyo yung 5 minutes, 5 rounds, parang ganun, or more.
Nakakapagod yun. Sa basketball nga, yung magbanggaan ka lang. Actually, sa basketball lang nakakapagod, hindi yung takbo eh. Ang nakakapagod yung banggaan. Oo. Imagine mo lang yung MMA na ilang minutes continuous yun? 3 minutes? 5 minutes. 5 minutes na nakikipag-grappling ka. Grabe na. Tapos, 5 rounds per, kunwari, wrestling lang. 5 minutes, 5 rounds. Iba pang grappling. 5 minutes, 5 rounds. Iba pang striking. 5 minutes, 5 rounds. Parang ganun. Ayan, since napag-usapan na natin yung discipline, actually yung topic natin ngayon, di ba? Oo. Ano ba ang buhay ng isang atleta? Ano yung disiplina na kailangan mong ma-achieve or disiplina na meron ka para ma-achieve mo yung success? Kasi sigurado naman wala naman yatang nag-succeed na long term, yung talagang naging successful ng parang LeBron James, di ba? Opo. Isipin mo ilang years na siya sa basketball. Ilang taon na ba siya? 40 na siya eh. Di ba? And nakita mo naman, Jared, yung katawan, di ba? 18. Tapos kung titignan mo, babalikan mo yung lifestyle, talagang yun yung pinaka-key, disiplina. No, since banggit mo yung disiplina, ano nga ba ang buhay ng isang atleta, particularly dun sa field nyo? Oo. No, yung MMA na yan. Nung ako po nun, kasi nag-aaral rin po ako nun. So, college ako. Hindi pa ako parang walang scholar, ganun. So, make sure ko na yung schedule ko, kaya rin sa training ko. Kasi ang training namin, 10:30 to 12, 6:30 to 9. Parang ganun. Every day. Nag-aaral ka niya? Nag-aaral pa po ako nun. Tapos sa Bakaking pa po ako dito. Trinidad yung training. Opo. Pero pag minsan, sa Grotto, nung time na yun, dun sa Grotto, pag Fridays, sa umaga, athletic sa Mondays, parang ganun. Kailangan i-balance, wala pa akong kotse yun. So, nag-jeep lang ako. Or pag walang jeep, maglalakad na pa uwi. Yung discipline naman dun, kailangan mo lang i-balance talaga eh. Kasi, nung time ko, as long as magawa ko lahat ng schoolworks ko throughout the day, safe na ako, parang ganun. Kasi sa school, kailangan ko mag-aral. Doon na rin ako gagawa ng assignments, ganun. Para pag-uwi, after training, pahinga na lang. Or kakain na lang. Tapos, pagdating sa food, dapat po, actually, sa training naman po namin, kaya kung ano na lang po actually kinakain namin, until kapag may laro na. Doon lang po iba. Magkakat na po ng weight. Pag nagka-cut ng weight, doon nag-iiba. Kasi yung cutting ng weight, yun yung sobrang, yung pinakamahirap talaga sa lahat. Oo, yung diet talaga. Kaya ikaw mag-diet ka na. Ako pa ba yung naturo mo? Diyos ko, ikaw nga tong... Tinan mo nga yung kape mo mo. 3-in-1. Ang kapal ng asukal. Saka mas challenging yung sa'yo kasi hindi ina-acknowledge ng SLU yung sport mo eh. Hindi po. Di ba? Like sa UB, kunyari, basketball player ka, talagang may special enrollment, mauuna kayo sa enrollment. Ikaw, hiwala eh. Wala bang walang varsity ang, kunwari kahit boxing? Kahit boxing, wala po. Walang allowance, malamang. Diba? Yung natutuwa na lang ako, yung mga instructors, parang, uy, kailan ulit laban mo? Gaganon sila. Pati yung nag-aasikaso ng schedule ko noon, si Sir Nats. Grabe. Pag alam niya ako, bakante natin tong oras mo para pwede mag-ensayo. Bibigay ng klase is 7:30 to 9 para may 1 or 30 minutes akong travel time pa Trinidad. Tapos next class ko, 1:30 or 2 to 5. Grabe. Ganun. Tapos araw-araw yun, ilang taon mo ginawa yun? 2016. 2016. Ay, 2016 po ako nag-start eh. Graduate ako 2018. Tuloy-tuloy yung 2 years Tuloy-tuloy. na. Opo. Puro ganun. Pero nagkaroon ka na ng sasakyan din within that time frame or... Actually, hindi wala akong hilig kasi sa sasakyan nun. Tapos inisip ko, kaya naman. So, kaya naman. Tapos, hindi naman nasasayang oras ko. Kasi, dati talaga, strict ako sa time ko na dapat ganito. Nalilito ako ng mga 10 minutes, ganun. Pero, okay lang kila coach yun kasi alam nilang galing ako school. Okay lang sa kanila yung kahit maliit ka ng konti. Basta, kung galing kang school, safe. Kasi alam ni coach yung schedule namin lagi. Na kung ilang units kami, ganun. Tsaka pag sinabi mong training nyo, hindi yung training na para ka lang kiniliti.
Di ba? Anong itsura ng training nyo, Jared? Doon pa lang, doon muna sa ano, yung sa 10:30, yung umaga. Anong nangyayari doon? So, sa athletic bowl, 10 laps na hindi siya jog eh. Run siya eh. Full speed. Full, Sprint? hindi pa siya sprint. Ano? Basta tina-time kami na Basta umabot ka. parang pinamabilis ko lang nga ata dun is 16:30 or 17 minutes, 10 laps. Pero bilis na po. Mabagal na yun. Mabagal na yun. 10 laps yun eh. Alam mo ba, tinanong ko yung, kasi nagpapalaps din ako sa ano yung mga, hindi nagpapaikot ako. Tinanong ko yung coach, sabi ko dun sa athlete mo na, yung athlete talaga, na pinakamabagal na lang, sabihin na natin. Parang sabi niya, 3 minutes per lap eh. Na mabagal po yun. Diba? So, yung 17, gano'ng bilis. Peak na po ano na 17. Pinakauna ko ata 24. 24 Tapos minutes. grabe. Lahat na sila tapos. Ako na lang hinihintay nung first time kong na-try yun. Grabe yun. Pinamabilis si Manong Edward. Wala yan. 15. Kaya niya ng 15 minutes, 10 laps. 10 laps. Sa laki niya yung yun. Kaya mabilis. Sila Danny, ganun, 16. Minsan 15-30. Sila Joshua Kasi pa. para ganun. ma-achieve mo yung 15 minutes na yun, hindi dapat nagbabago yung Pace mo, oo. magbago man pero pabilis. Sa kanya, yun yung sa kanya, pabilis ng pabilis. Pati si Conan kaya niya ng 15 eh. Grabe sila tumakbo. Yung ikaw nun, balik tayo doon, yung 10:32 ano na schedule. Pagdating niya doon run ng yung ganong time. Opo. Pero hindi pa yun tapos after ng 10 laps. May sprint pa na 100 meters. Tapos may 400 meter sprint. Yung 400 meter sprint, 2 minutes. Andun na yung rest mo. 400 meters, sprint. 2 minutes. Pucha, Oo, so pag 2 minutes mo siyang natapos, wala ka ng rest. Wala akong rest. Go, 4 rounds. magbabago na yung... Gawin nga natin yun. Oh, yun na nga sinasabi ko eh. Magbabago na yung yung pa-training ng Yun po talaga yung Cardinals. test ng mental toughness, no? Grabe. Ako. Tapos under the sun. So pag 10:30, wala talagang tao dun kasi andun na yung tirik ng araw sa athletic yun. grabe. Lalo na yung mga nagja-jogging dun, mostly lang naman aesthetics lang di ba? Oo. Hindi rin din. Yung mga nagja-jogging nga ng alas 6 dun eh. Tapos after alas 6, punta ka sa sa Coffee shop. hindi samgyupsal pa. What's sa nasa Korean. Tapos may Korean Palace. shadow boxing na... Magsa-shadow box pa kayo Yun yung doon. cool down namin. Shadow box, sit-ups, ganun. Ano yun, on a daily basis? Opo. Tapos Weekly basis. nag-progress pa yung time, malamang. So kung natapos mo ng ito, dapat next week, mas mababa na. Ano pong punishment pag hindi ka umabot sa previous time mo? Or bumagal ka? Wala naman, pero mahirap pagsabihan kapag, kunwari, pag si coach, ayaw namin pinagsasabihan kami. Kasi hindi siya nagagalit. Nakangiti lang yan. Makita mo yung dimples siya, nakangiti lang. Pero pag pinagsabihan ka, alam mong nakakahiya. Ayaw mong ma-feel yun eh. So, wala naman sa punishment, wala naman. Pero, ayaw mo lang talaga. Parang nasasaya na yun na ayaw mo. Oo nga, alam mo as coach, sabihan. yan yung isang struggle natin, ano? Tama po. Yung alam mo yung parang ito lang nung mga couple of days ago. Kahapon nga lang yata eh. Yung nagkamali ka, tapos napagsasabihan ka na, tapos napapagsabihan ka ulit. Hindi ba pwedeng yung ganong attitude na... Kasi parang ako, ganon din ako as a player nung time ko kay Coach Joel. Pag napagsabihan ako ng isa, Okay yung na. hiya eh. Oo. Yung hiya, yung galit sa sarili mo na yun yung mga yung struggle ngayon sa mga mga young athletes. At least sa team ko. Sa team namin sa Cardinals. Para bang walang bigat yung napagsabihan ka. Minsan pa napipikon ako yung nagkamali tapos tumatawa. Nagkamali ka, tatawa ka. Hindi ka ba nababad trip sa sarili mo na nagkamali ka? Ba't ako nagkamali? Pag si coach, parang, ano ba yung one nun? Dati kasi, kami ni Jomar, si Paak. Ano rin siya, international fighter rin. Parang magkabatch kami. Tapos, noon, syempre, bata-bata pa kami noon. Gusto na, mag-inom kami pagkataas, ganun.
meron yung one time, alam ni coach na naginom kami. Tapos, pag the next day, papupuntahin ka sa office niya. Nangangiti sa'yo. Nangangover kayo. Kagano'n siya sa ako, parang, oh shit, ayoko lang mag-inom. Nakakahiya talaga. Oh. Sobrang blessing ng ganung player. Kahit empleyado, di ba? Ang sarap ng ganung empleyado tsaka player. Yung Minsan mo lang sabihan eh. Oo, tsaka yung Actually nga, sila yung kahit mismo. wag mo nang sabihan eh. Magko-correct ko sila. Self-correction. Oo, yung self-correction. Ang hirap ma-achieve yun. Sa high school ba may ganung player? Sa high school po kasi bata eh. Sobrang bata po nila na bihira yung maturity level na hindi ko nagagawin to kasi yung pagsasabihan ako. Minsan nga po yung mga yun kahit 3 times mo na i-call out parang Wala pa rin. mas masaya pa silang nakukuha yung attention eh. Ganun Parang po hindi eh. nila makuha yung bigat. Hindi ko kasi alam kung paano i-explain pa sa kanila eh. Pero yung feeling na yun nga na nagkamali ka, parang shucks hindi dapat eh. Tama. Pag gagawin mo, ayusin mo sa next. Mm-mm. Di ba? Yung attitude na pag nagkamali ka, tapos parang wala lang sa'yo, parang nakakatakot yun sa isang athlete, no? Parang Wala pong growth eh pag ganun. Na hindi mo ma-recognize yung sarili mong mistake na kailangan pa i-call out ng coach. Grabe yung kay Coach Mark. Sasabi pa lang yun eh. Kumbaga, di ba pagka coach ka, may levels na pinagsabihan ka na, susunod nun, pag di ka pa nakinig, sisigawan ka. Pag di ka pa talaga nakinig, bibigyan ka na. Parang ganun, di ba? Kaya nga. Parang nasa nasa tao na rin siguro. Oo. Na. Kahit gaano ka-harsh yung coach mo, kahit gaano ka-grabe. Kami, ganun po eh. Hindi ko alam paano... Kasi parang never ko ata na ito nagalit si Coach Mark. As in. Kasi kahit kapag naglalaro kami, hindi siya sumisigaw. Ganyan lang. Okay, relax siyang mag-coach. Hindi siya yung, sige! Yung gano'n, hindi siya sisigaw ng, sige. Tapos kapag, sige, knock-out him. Okay, go! Di ba, tapos na. Ganun lang siya. Hindi po May siya yung... anting-anting ba si... No, nga. Paano niya po nakokontrol? Kasi grabe po yung coaching. Magaling. Very siya. Or before po, strict na coach na po siya. Na like, gagagalit. Hindi rin eh. Hindi rin talaga. Wala po talaga. Hindi rin talaga. Talagang kilala siya sa... Actually, kilala siya internationally pagdating sa MMA ng pinakalmadong coach eh. Masabi sa pagko-coach, kalmado talaga siya. Self-control po yun. Pwede bang mag one-on-one session? Coach, paano mo ginagawa? Kaya nila yan itong season daw, kita try nila. Pero yun nga yung struggle eh. Yung parang yun kasi yung mga unmanageables na eh. Although, parang kunyari as coach, tinatry mo lahat ng approach eh. Di ba yung approach na mahigpit, yung approach na maluwag, tapos tinatry mong i-weigh kung ano yung effective. Pero yung ganong level ng coaching, at saka ganong level ng attitude ng isang athlete, ang gandang equation nun ng success eh. Totoo. Kasi sobrang ayaw namin na malaman ni coach na nagiinom kami. Yung ginagawa namin dati. Sin dati. Hindi kami nagpipicture. Dati talaga. Hindi kami nagpipicture kahit saan. Kunwari may pupunta kami sa isang bar, ganun. Giinom kami. May kita kaming camera, nagtatago na kami. Or may makita kaming kakilala ni coach, magtatago na kami. Ayaw namin may masabi na, uy, nakitak dito yung giinom ko. Ayaw namin yung ganun. Ano yung takot na yun, Jared? More of Maayaw mapahiya lang. Respect. Kasi ayaw namin mapahiya si coach rin na parang masabi ng ibang tao na, uy, ganito pala yung mga atleta nito eh. Parang ganun. Yun yung ayaw namin. Imagine mo meron 15 na Jared sa team mo. Diba po yun? Yung basketball team na gano'n yung mindset, grabe po yun. Pero may may filtering process ba bago kayo maging Team Lakay? Kumbaga, ito coachable to, kukunin ko, o kaya ito may skills to, magaling, pero hindi ka coachable, hindi kita kukunin. Yung kumbaga parang ganon. Parang may tryout po ba? Ganun? Oo, parang ganon. Paano ba? Kapag may gusto kasing pumunta sa gym, tas gusto niya makisabay sa training ng fighters, titinan muna ni coach kung may experience. Kung may experience,
ipapapartner niya doon sa amin. Ganun. So, na-partner sa amin, nakita niya na parang nahihirapan siya. Ipapartner niya doon sa mas lower. Tapos, kung wala talaga, hindi ka pwede sumabay sa fighters. So parang ako po, pag sakaling sasabay po ako, itatry po muna sa fighter na po agad. Kapag alam kay Jared. Kung alam niyo wala kang background, siguro sasabihin niya na dun ka sa mga student athletes, gano'n. Okay po. Gano'n. Pero nag-offer ang Team Lakay ng gano'n. Student. Hindi lang sila parang team. Opo. Meron din silang mga for development. Meron rin po. Meron rin yung parang si Eros Baluyot, yung URCC champion ngayon. Yung camp niya is dito sa Baguio pag may laro siya. So, nakikisabay siya sa amin. Pero magaling na grappler siya. International na nagko-compete na laging nag-gold sa mga international competitions. Pero nung nag-train siya sa amin sa Lakay, nagulat siya na iba ang training namin. Tapos nagulat siya kung bakit parang matibay lahat. Hindi yung after one round, naglalaylo, hindi. Lahat gumaganon per round. Kasi si CJ gusto niyang May balak po sana akong pasukin ng ang MMA. Yun nga po yung gusto ko itanong kung ano po ba yung best na start. Kasi ang suggestion po sa akin, sa combat or sa striking. Ano po ba difference nun pag sa grappling or sa striking ang sa style? Any naman, nasasayan kung ano yung may enjoy mo sa una. Pero pinamagandang start is grappling kung ako sa'yo. Bakit po? Kasi doon ako nag-start grappling. Kasi kapag na-feel mong masuntok, baka mag-aayaw ka. Tapos yung isa, kapag nag-grappling ka, In control ka po. in control ka. Tapos pwede ka pong matuto ng mga situational rin. For example, yung maganda naman dito, kung nasa labas ka, pwede mong i-prevent yung tao na mag-cause ng harm pa. So matututo kang mag-pin ng tao until sa may dumating na mga officials na sila na mag-handle ng situation, mga ganun. So, mas okay sa akin ang grappling. Grappling is jiu-jitsu, di ba? Tama ba? Apo, Yun yung BJJ. BJJ. Okay. Sa bagay, pag striking yung una mong natutunan, napaaway ka sa labas, strike din eh. Apo. Oo. Parang offensive po ata yung striking. Parang, pwede rin defensive. Okay. Nakadepende naman kung anong situation yun eh. So, kung kunwari si CJ, san mo siya i-advise na pumunta as a first-timer? May mga, as a first timer, parang maghanap ka ng way, kunwari gusto mo mag-grappling muna. May mga gyms na may affiliation sila sa mga international grappling teams na may branches lang. Pwede ka mag-start doon. Tapos pag nag-progress ka doon, gusto mo mag-fighter, doon ka na maghanap ng kung pwede ka ba mag-try. Kasi hindi po siya pwedeng papasok ako tas fighter gusto ko, hindi po ganun. Medyo matagal. Ano yan? Para ka nag-taken, ano? Alam mo, parang ako nung sa boxing po, gusto ko talaga yung training. Kasi binibigyan po ko lagi fitness program sa meets. So parang gusto ko matry yung... So, parang techniques agad. Ganun po agad eh. Pero hindi po pala. Okay po. So, kailangan foundation muna. Kasi, kapag sa fighting, feel ko pati naman po sa atin sa basketball eh. Yung pinaka-foundation pa rin, dun ka pa rin babalik eh. Fundamentals po. Yung mga fundamentals pa rin. So, sa boxing, jab straight. Dun ka pa rin eh. Hindi ka mag-spin or hindi ka kung ano-ano man. Sabi nga, di ba nila, if you ignore the basics, you'll get sick. Yun talaga yun. Kailangan mong balikan. Although kasi ang basic, napaka-boring kasi yun. Totoo. Di ba? Pero isipin mo kung na-practice mo yun. Very helpful. Tingnan mo si Tim Duncan, di ba? Mr. Fundamentals. Napakasimple ng ginagawa niya. Board ring lang. Pero very, very effective. Very effective talaga. Saka yun nga yung word na foundation eh. Di ba, isipin mo, nagtayo ka ng bahay sa sand. Meron kang naitayo, pero darating ang panahon na matetest yung foundations mo na yun, babagsak kasi hindi grounded sa basic. Parang ganun kasi yun eh. Sabi nila, meron akong about sa discipline. Sa Proverbs yata yun, Book of Proverbs sa Bible, sabi niya, a man without discipline, sabi, is like a man without walls. Kasi during nung time, nung mga olden times, di ba yung mga cities, ang unang defense niyan yung mga wall.
Di ba? Para ma-prevent yung mga pagpasok ng kalaban. At least, kaya nga, di ba, yung pagpag-gera dati, ang una yung mga catapult. Kasi ang una nilang tinitira, yung wall. So sabi sa Proverbs, a man without discipline is like a city without a wall. And very true. Kasi isipin mo pag wala kang disiplina, lahat ng mga, let's say for example, doon na lang muna tayo sa taong may disiplina. Pag taong may disiplina, hindi yan mag-entertain ng isang bagay na alam niya makakasira sa kanya. Kasi may disiplina siya. Let's say for example, like yung sinasabi sa Cardinals, kunyari soft drinks, very small detail, maliit lang. Dahil may disiplina ka, at meron kang pangarap, yung soft drinks na yan, alam mo makakasira sa'yo, hindi mo tinitake kasi may disiplina ka. Pati yung pag-Facebook mo na hanggang madaling araw, tapos ang training mo umaga. Dahil alam mong may goal ka at may disiplina ka, hindi mo inaalaw yun sa buhay mo. Unlike yung taong walang disiplina, like a city without a wall, na kahit na anong dumating sa kanya, tara, inom tayo, tara, kain tayo nito, tara, gawin natin ito. Kahit na nakakasira na sa kanya, go lang siya ng go. Kasi yun yung point, wala siyang disiplina. Tama. Diba? So isipin mo na lang talaga yung athlete. Kaya nga sa inyo, grabe yung disiplina eh. Actually, yung pag-iinom namin nun, kasi, I mean, lahat naman tayo may face ng inom eh. Oo. Nung, parang si Jomar, nagpa-party kami. Jomar na... Napaak. Pa-party kami nun. Tumatawag si coach. Parang 1 a.m. Tumatawag siya, si coach, lahat kami takbo sa labas. Tapos kunwari, tulog siya, hello coach. Tapos sinabi, anong timbang mo ngayon? Tapos sinabi ni Jomar na 62, kaya mo mag-56. Kaya coach, sige maglaro ka next week, sabi. 1 week? Opo, 1 week. Actually, mabilis lang yun. Yung 62 to 56, mabilis lang po yun. Tapos sinabi, ensayado ka naman, di ba? Tapos, opo coach. Tapos mamaya, yun na, may laro siya. Parang may laro siya sa Barin natin. Parang na short notice siya. 6 pounds. Tapos biglang, uy, agawin akong sabi. Tapos takbo-takbo na siya. The next day, diretso takbo na. Ayun na. Ganun po. Kasi pati dun pagtimbang, actually pinakamahirap talaga tumbang. Dun talaga lalabas ang discipline. Kasi ako, kinakat ko po nun 10 kilos eh. Kilos, hindi lang po sa pounds. 5 kilos, hindi 10 kilos. 6 days or 1 week. Ganun po. Ilang kilo? Anong ginagawa mo? Ano yan? Diet? Water. Nomad daw, nomad. Nomad. No meal a day. Hindi na umay. Grabe yun. Pero hindi advisable gawin yun. Kaya ang laging sinasabi sa akin, kung kaya mong mag-cut hanggang 62 na walking weight para mas madali na lang. Which is true naman. Pero minsan kasi sobrang pagod ka after training. Kailangan mo asin at saka tubig para maging yun yung parang electrolytes mo. Jared, may girlfriend ka na nung time na yun? Nung time na yun, 2016, meron po. May girlfriend po ako nung time na yun. Paano pag ang kulit ng girlfriend mo? Hindi po. Tapos busog, gutom ka, pagod ka. Hindi naman po. Nung time po na yun, parang college pa eh. Kaya ako parang hindi ko siya parang walang pakialam sa kanya. Until sa ngayon, at ngayon, pero hindi ex yun eh. So, yung ngayon yung misis ko, parang mas okay naman, at least alam niya yung kailangan kong gawin. Ganun. Naiintindihan niya. Tsaka ano rin, negosyante rin yung misis mo eh, di ba? Opo. At least meron siyang oras para sa business nyo. Kung sakali man na busy ka sa Team Lakay. Grabe kasi na-try ko yun eh, yung puyat ka, diet. Ang diet ko pa nun, yung fasting. Tapos wala kang tulog, naghahatid sundo ka. Grabe, talagang halos mag-explode ka na eh. Naghalo-halo na lahat eh. Pagod, puyat, gutom. Kaya mahirap mag-IF eh. Nung nag-aaral pa ako, may laban ako sa Kapangan. The next day, departmental exam ko. So, nagda-diet ako 1 week. So, yung 1 week na yun, ang init ng ulo ko Sobrang init ng ulo ko na, isipin nyo, walang asin. Tapos, nagkakat ako ng 10 kilos. Meron yung kaklase ko nun eh. Parang 2 days before weigh-ins. So, 8 kilos nata nakat ko nun. Sobrang payat ko. Sobrang uhaw na ako. Tapos nagugutom na ako. Ang kulit ng kaklase ko eh. Inuulit-ulit niya lahat ng sinasabi ng teacher. Tapos alam yung tinapon ko yung paper ko sa kanya. Sabi ko, manahimik ka ako. Tapos sobrang inis ko. Tapos sila nagulat sa akin. So parang,
shit, ginawa ko pala. Tapos parang, ang akala ko, nasa isip ko lang. Pero nagawa ko talaga siya to. Nagawa ko pala. Grabe. Tapos wala na parang, hindi na lang ata ako papasok sa akin. Pag yung preparation mo, no, parang hirap kasi talaga. Kaya very thankful ako sa mga ibang instructors. Tsaka yung dean actually na willing sila na ibigay sa akin yung exams the next week. Ganun. Or kung may kailangan gawin, excuse na ako, ganun. Pero may iba na hindi nila naintindihan. Parang, hindi naman yan part ng school. Wala naman kung ano, ganun. And then, after nun, kunwari, nasa Kapangan na, magre-review ako. Tapos, bago maglaro, ayun, mag-prepare na, i-hand-drops na nila ako. Tapos, kapag 3 fights before, magre-review muna ako. Pero 2 fights before, mag-warm up na ako. After the fight, yan na, maglalaro. Tapos after the fight, uuwi ako, magre-review ulit ako. The next day, papasok ako, mag-e-exam. Tapos may mga tama-tama ka pa. Meron yung time, may black eye ako. Nag-shades ako, pumasok, nag-exam. Nag-shades ako. Kasi lalo ng black eye, tapos nag-close yung mata ko eh. Tapos sabi ng instructor ko, oh, pogi mo ha. Gawa ka na siya eh. Ginagawa yung shades ko. Sige, balik mo. Sige, balik mo. Pero mahirap naman. Kaso, inisip ko na lang, ginusto ko to eh. Kaysa yung bored ako after class, wala akong ginagawa. Uwi na lang ako. Yung iba, nagko-computer, gano'n. Or yung iba, party. nagbabarkada, gano'n. I mean, ako meron din yung times na pag walang laro, nagiinom ganun. Pero buti ngayon na wala na. Na parang wala na. Natanggal na sa system ganun. Saka doon mo rin makikita yung, doon mo mabavalue yung discipline, lalo na yung mga out of season. Kasi isipin mo, out of season, nagpabaya ka, tinanggal mo yung disiplina. Tapos bigla ka nagkaroon ng laban, tapos 2 months na preparation lang. Isipin mo yung hahabulin mo, ang layo. Oo, compared sa naging lifestyle mo na siya, in season and out of season, di ba, ready ka, prepared ka. Anytime, pwede kang lumaban. Para timbang na lang ang problema. Sa tingin ko dapat i-build mo yun as a routine eh. Dapat routine talaga. Sino may nagsabi sa akin, nabasa niya. It takes 21 days to build a routine. Totoo yun. To build a habit. Oo. To build a habit. So, kung 21 days mo daw siyang tinuloy-tuloy, parang madali na lang yun sa'yo. Sa umpisa, hindi, syempre. Saka di ba, sabi nila, consistency is the name of the game. Isipin mo, pag nag-gym ka, sinabi ko to, di ko kung nasabi ko na to sa hinahandle ko na team. Isipin mo yung gusto mo magpaganda ng katawan, Jared. Ang unang ginawa mo, nag-gym ka, tagal, siguro mga 3 hours ka nag-gym. Tapos puro heavy, intense. Pero ginagawa mo lang siya once a week. Wala. Compared sa kahit 5 minutes lang na workout, pero quality. Tapos araw-araw. Isipin mo kung ano yung ma-achieve mo after 2. Ano yung mas makikitaan mo ng result? Yung scenario A or yung scenario B? Kaya consistency talaga eh. Kaya pag Sundays, rest day dapat. Pero sinalaging i-remind na active rest. So, pwede kang mag-short run, ganun. So, short run or very, very light run, ganun. Tawag na namin yung takbong mayaman kasi relax lang, ganun. Chill lang. Para yung story ni Arnold Schwarzenegger. Di ba yung one-time competition? Tapos ganun din, Sunday. Nag-decide siya na, tara, bakasyon tayo. Bakasyon siya. Nung paalis na siya, nadaanan niya yung isang gym nung competitor niya. Yung kalaban niya. Nadaanan niya, pagtingin niya, pare, yung kalaban niya nasa gym. Sunday. Tapos talagang all out. Yung pawis talaga. Alam mo ginawa niya? Umuwi. Pag uwi daw niya, bumpunta siya sa gym. Tinapatan niya yung intensity na nakita. Di ba? Yung alam mo yung hunger for something. Ganun pagka alam mo yung yung mga story nga nila, Kobe, di ba? Oo, mismo. Mamba mentality. Ano ba yun? Yung mga training niya. 4 a.m. training 4 a.m. training niya. Yung sino na yun? Basta may rookie nung time na yun. Gusto niya unahan si Kobe sa gym. Pagdating niya dun, lapit sa kanya si Kobe, pawis-pawis. Full sweat na po siya. Oo. Sa punta. May breakfast lang, tapos pabalik ulit. So, full work sweat ethic na siya. talaga. Oo, grabe. Work ethic talaga. Yung twice a day mo na practice, nag-extra ka pa. What do you mean, I mean, di ba may dalawang scheduled training ka, 10:30 tsaka yung 6. Parang may mga times pa na nag-extra ka pa, na nag-extra ka mag-gym, nag-extra ka After training, dun na, pag nasa gym, kunwari after namin sa gabi, magsasona kami.
So after that, yung iba, minsan gusto ko mag-sit-ups, gano'n. Nag-extra pa rin. Extra. Pero, usually, sabay-sabay na namin ginagawa yung extra. Parang yung mga sit-ups, push-ups, lahat, nandun na. Pero yung mga ibang extra, mas pipiliin na rin namin mag-rest, magpahinga. Oo, kasi alam mo, Very important ang rest. oo, rest kasi it's part of the preparation. Kasi yun ang science ng katawan mo, kailangan mong magpahinga, kailangan mag-rebuild, Oo, kailangan maka-recover. sa bodybuilding nga 'di ba? Sa rest nag-build ang muscle mo eh. Hindi naman sa mismong pagbubuhat. Pagbubuhat ka para mabanat yung muscle. Pero pag nag-rest ka na, kain, tulog, yun naman yung nagbi-build talaga ng muscle eh. Oo, tama. Mm-mm. Kaya party pa rin talaga yung... Oo. Pati mga massage, actually, part talaga siya. Nung una, parang nung nagsa-start, parang, hindi naman siguro kailangan yun sa mahal-mahal, gano'n. Pero nung si Joshua kasi laging nagpapamasahe. Spa? Opo. Spa-call? Yung pala yung sekreto niya. Tapos dito sa Nagomi dati, laging nagpapamasahe. Tapos nanlibre siya ng massage with sauna. Tapos yung deep tissue talaga. Iba pa rin yung feeling. Masakit yung deep tissue. Pero na-recover after the next day, ma-feel mo na fresh ka talaga to start again. Parang release po siya. Ano ba yung same ba yun doon sa baril na nabibili sa Shopee? Yung jug. Parang yun po yung madiin eh. Yung madiin. Oo. Sobrang diin sa loob. Na Kasi sa masakit. basketball po ata ganun din po yung Try ko release. na yun eh, pero ang sakit sumunod na araw. Parang nabugbog. Ganun sa akin. Ewan ko, baka siguro mali lang yung ano. Pero yun yung maganda naman. Sa sauna, basta importante magpawis ka. Doon mo makukuha yung pawis sa sauna. Yun. If pagka before the fight, effective ba na i-mental psych mo yung isa-psych mo yung kalaban mo? Try mo na ba yun? Kapag nasa pro na, wala na eh. Hindi ka naman. Wala na yatang naapektuhan ng ganun, eh, no? Oo. Kasi ready na po lahat eh. Opo. Kahit yung mga antics nila sa weigh-in, di ba? Wala na Hindi na. apektuhan. Hindi na. Wala na actually. Kasi pag weigh-ins, sa totoo lang pag weigh-ins, ang hinahanap ko tubig. Kasi nuwaw na ako na parang kailan ba yung turn ko na magtimbang para gusto ko na uminom ng tubig. Kasi dry weight po kayo nag-umitimbang. Pero meron kang makalaban na talagang tinetesting yung PC mo, yung sa weigh-in pa lang. Oo. Tinulak. Wala. Never ako naka-encounter ng ganun. Wala. Kasi palangiti ako kapag weigh-ins, nginingitihan ko lang lahat. Tapos kung lalapit sila, ngingitihan ko pa rin. Pero hindi ako yung lumalapit ganun. Pero try ko nga, gusto ko try yun. Naisip ko yung pag nag-weigh-in, tapos nagtitinginan kayo ng picture. Sabi ko, pag ako yung siguro matatawa ako. So, seryoso po eh. Sino na yung UFC fighter na dami niyang pakwela pag nasa weigh-in. Gawin, tapos biglang maglalabas ng flowers. Meron. Tawa. Hirap. Yung sa weigh-ins ng iba, hindi ko rin alam bakit sila ganun. Pero, depende eh. Personality lang siguro nila. Yun, gusto nila. McGregor, di ba? McGregor. Isipin mo, McGregor yung ganun, kahit hindi ganun kagaling, pero ganun kayabang. Yung pag nag-psych sila, pag sinaspsych ka talaga. Meron yung mga napapanood ko na sobrang yayabang. Yung alam mo yung yung mga karma videos na ang yayabang sa weigh-in, tapos pagbugbugan na sila yung knockout. Sila yung knockout. Doon rin lalabas kay McGregor yung discipline eh. Nung bata pa siya, tapos nag-up the ranks siya. Ang ganda ng discipline niya. Yung na-knockout niya si Aldo, tapos tuloy-tuloy na siya. Pati sila Frankie Edgar, sila Eddie Alvarez. Kaya niya eh. Until sa lumabas na yung whiskey niya. Nagiinom na siya. Nagkakaroon na siya ng nightlife. Kakaroon na siya ng mga maraming kahit kung ano. Mga vices. Doon na lumabas yung naputulan siya. Kasi na humina na yung bones niya. Okay. Minsan na po yung discipline, ganun po. Lumalabas pag na-achieve mo na po yung mga kailangan mo i-achieve. Yun. Kasi parang yun eh. Dati hungry ka. Kasi nga may gusto kang patunayan eh. Pwede ka pa champion, ganun po. Kaya ang challenge, paano mo maintain yung, yun na lang, number one, yung humbleness, yung discipline, yung mga dating meron ka, paano mo i-maintain yun pag meron na yung lahat sa'yo? No, yun yung challenge. Kaya si Khabib Nurmagomedov, siya yung lagi kong nakikita na ang ganda kahit si George St. Pierre, kahit yung after ng career nila,
ang ganda pa rin na tuloy-tuloy pa rin yung discipline. Naging lifestyle na talaga. Pero retired na si Khabib, di ba? Retired na po. Siya, di ba? Oh, yeah, coach na siya. Ganda po, nakakatakot nga po yung mga training videos nila eh. Parang ganun rin yung sa amin. Grabe po. Parang yung pawis-pawis yung, yung swimming pool talaga, literal na swimming pool na pwede kang magpisa ng damit mo dun kasi ganun kalala yung pawis. Kasi parang yun yung mga unseen hours eh. Kasi isipin mo na lang yung sundalo na, kunyari may gera, tapos ang preparation mo saktuhan lang. Kasi parang yun nga, di ba, pag as player, dun ka dapat masanay sa ensayo eh. Di ba, mental toughness, yung physical mo, yung mental mo, lahat andun na pa-practice eh. Dun nasasagad dapat. Para pagdating mo ng D-Day, pagdating mo ng game mismo, hindi ka nagugulat. Compared sa masyado ka nag-relax dito sa preparation mo, tapos pagdating mo, gulat ka. Hindi ka ready. Ano na ngayon? Ano na movie yun? Yung si Denzel, yung coach siya. Titan something. Yung sa football. Oo. Yung training nila talagang solid na bugbugan, yung sobra-sobra pa parang talaga. Militar. Oo. Tapos yung kalaro nila na yung mga teams nung mismong season na, wala na lang sa kanila, parang napaka-easy na lang. Siguro ganun yung training nyo, yung parang ino-over nyo na para at least paglaban na talaga. Mismo, talagang ino-OA mo na. Talagang kasi, kunwari paglaro, 5 minutes, 3 rounds. Yun yung laro. Pag championship, 5 minutes, 5 rounds. Oo. So, sa gym, isipin nyo 5 minutes, tapos ilang rounds yun. Yung daming rounds na 5 minutes. Masanay ka. Talagang masasanay ka. Tapos, basta 1 week before, dapat relax ka na. So, light runs, wag ka na mag-heavy, bags, tapos game plan. Game plan na lang. Para weight mo at saka game plan ang iniisip mo lagi. Oo. Pero pag may bumigay, masari utak mo bumigay, wala na. Ayun na. Pag alam before the fight, bumibigay na. Yun na. Alam ng talo ka na. Saka pa nag-relax ka sa preparation mo, wala. Pagdating mo sa game, tapos medyo crucial, challenging, nakakapagod na, wala bibigay ka. Kasi hindi ka sanay. Actually, kudos sa yung last na BL namin, yun yung isa naging problema eh. Hindi masyadong all-in sa practice. Hindi yung correction, hindi masyadong ganun ka-frequent. Pagdating ng game, at medyo crucial na, bumibigay yung mga player. Kaya nga dapat talaga sa preparation pa lang, wasak-wasakan na talaga. Kaya nga kahit kami, kunwari may injury, basta hindi tuhod, hindi likod, kunwari kamay na balian to. Sabi sir, may left hand ka. May seat, may pwede ka pag-suri pa. Yung mga player na natapilok. Oo. Coach, hindi ako makaka-gym. Yung kay, sino? Si Coach Jan, tudlong yung kwento niya, di ba? Sabi ko, ano bang gagamitin mong, ano bang i-workout mo? Upper naman, di ba? Ano bang gagamitin mong pang bicep yung paa mo? May excuse po lagi. Pero, di ba, magkasakit lang ng onte. Pero paano kaya ngayon? Kasi lalo na kayo yung mga estudyante. Yung earlier Gen Zs na yung mga daming ka-arken sa buhay. Generation po ngayon, sobrang, hindi ko na po nila lahat, pero parang yung generation po ngayon pagdating sa sports, medyo naging soft po sila eh. Hindi ko po sure, pero sa nakikita ko lang po sa dami ng young people na nako-coach ko, but parang yung ngayon medyo hindi mentally tough. Parang doon po yung question ko lagi eh. Ewan ko kung dahil po ba sa gadget or technology. Baka feel ko. Kung makarason pa sila, unli rason, no? Kahit minsan lang. Kahit nga po lagnat lang. Kasi po pati nung high school ako sa SPA, meron yung isang instructor namin, si Mama Pete, parang yung head namin. Minumura pa kami na ang pangit daw lang, pag nagbenga practices, gano'n, ang pangit daw namin gumalaw, laging pangit, tapos pipilitin niya talaga hanggang, kahit minsan 8 p.m. na kami umuwi, high school kami nun. Tapos lagi kami minumura, lagi pinapagalitan, laging sinasabi na hindi maganda. Pero yung parang gusto namin i-prove sa kanya na magaling kami, kaya namin ito maganda. Until sa nananalo kami lagi. Laging nananalo dati ang City High eh. Pagdating sa mga dance or kahit ano, actually. Kasi yung discipline na pinapakita sa amin ni Ma'am nun, na wag mong i-take personally
yung criticism. Dapat accept mo na kaya mo pang mas galingan, kaya sinasabi sa'yo. Yun yung sinabi niya. Agree. Parang yung hihiramin ko to sa yung series, yung Last Chance You. Yung sinishare sa akin ni CJ kasi yun din naramdaman ko sa coach ko noon eh. Alam mo yung sa sobrang hirap ng training, darating ka sa point na pag tapos ka na dun sa career mo, masasabi mo na si coach nga na survive ko, ito pa kayang problemang to. Alam mo yung ganong kagrabe yung impact ng training saka ng coaching na nadadala mo siya sa totoong buhay, na ito ang hirap na ginawa ko nung time ko kay coach ganito, na survive ko, ito pa kayang problema ko ngayon. True. Oo diba? Goods yun. Ang ganda eh. Parang if you survive kunyari Coach Joel, you can survive life. Ganun ang thinking dapat. Diba? So, dapat ganun yung gawin sa mga Cardinals, ano? Mismo. Yun yung isang nagrema sa akin for the past few days. Na oo nga, paano nga ba namin pine-prepare yung mga players namin? So, preparation po yun hindi lang sa basketball games eh. Preparation na rin po yun in life. In life, tama. Tama nga. Yun po yung bigger picture na. Kasi parang ikaw, Jared, di ba? Multiple, di ba? Business. Hindi ka lang athlete. Nakapagtayo ka ng mga negosyo mo. And sigurado ako lahat ng natutunan mo, yung hirap natutunan mo kay Coach Mark. Actually, totoo po yun. Di ba? Apply na po. Kasi lagi niya rin sinasabi, hindi ito yung habang buhay. So, after this, what's next? Ano yung para sa'yo? Masalo nung pandemic, parang dun ko lang naisip na, oh shit, ano kayang gagawin ko, gano'n. Until sa, bigla lang kaming nag-printing nung misis ko. And then, nag-focus muna kami dun. Tapos yun, sinasabi ni Coach na natutuwa siya, na at least may na-build na rin kami. And then, yun, sabi lang niya na maganda, at least may napupuntahan yung mga natutunan mo sa akin or sa iba, sabi man niya. Ako parang mostly kasi, it's either sa parents ko or kay Coach. Yung mga natututunan ko. Kasi lagi silang tumutulong naman. Because they're always there. Tapos, willing sila na, kung nga rin may kailangan kang tanungin tungkol kahit saan. Go sila na pwede mo silang pagkatiwalaan. Parang ganun. Ang tagal mong nawala, Jared, sa scene bago tayo mag-end. Ang tagal mo nawala sa 1FC ba? Ay, di po. Fight ba sa shoot to po ako dati? Okay. Ngayon, may paparating kang laban, tama ba? Wala pa po. Wala pa. Pero, Training. Babalik po kayo. kasi akala ko tapos na ako maglaro pero hindi. Bata pa naman. Tapos, Ilan taon ka na ba? 28. 28, naka-Rolex? Damn! Let's go! May age po bang cut-off sa MMA? Wala naman. So kahit mag-start po kaya sa mo. 28, Oh. 29, pwede po. Si Alex Pereira nga yung champion eh. Alex Pereira. Ano siya? Tatrabaho lang sa naggugulong, sa mga gulong. Papalit ng gulong. Until sa parang 28 ata siya, 27 siya nag-start. Tapos, tamo ngayon, boom. Nag-world champion na siya. Ito ka na ba, Sid? 27 pa lang po. Pwede ba? Curious lang po ako. Sa sport niyo po ba may talent din? Or all from hard work po ang... Actually, hard work beats talent talaga eh. I mean, meron po ba yung parang naturally gifted na lakas mo yung sumuntok? Or Marami naman. Okay. Marami So naman. may talent din po talaga sa May talent rin. Pero kung hindi mo ginamit yung talent, useless rin. So kapag pinupush mo, kahit wala kang talent, mas gagaling kaya ka pa mo rin. i-beat yung may talent. So, actually, kahit ako mas gugustuhin. Kung napapansin nyo, pag nag-hire tayo dito, di ba? Hindi naman tayo kumukuha ng mga, yung mga naka-corporate level na mga empleyado. Hindi naman kami kumukuha. Dinidevelop from grassroots talaga. Sige, hindi nga niya alam na may talent siya sa sa zero. creatives eh. Ako lang yung nag-alok sa kanya na gawin na niya yung work eh. Kasi nakikita ko na kaya niya talaga yung work. Same with si CJ, content din. Diba? Parang, alam mo yun, hindi kami kumukuha ng yung na-establish na niya yung sarili niya from ground talaga. So usually pag established na, mayabang na. Mayabang na. Ang mahal. Ang mahal. May problema sa loyalty. May problema siya sa attendance. Mas gugustuhin ko yung para sa akin, pagdating sa employees, sa staff dito sa WizWorks,
Mas gugustuhin ko yung loyal ka eh. Kaysa yung magaling ka nga pero alam mo yun, kung wala ka naman, wala ka rin lang magagawa. Hindi ka wala makapag-get along sa mga kasama mo. Yeah, tama. Same with rin naman, di ba? Hard work always beats talent talaga. Mismo. Pero magsa-start ka ng mag-ensayo. Magsa-start na ulit. Parang siguro sabihin natin until 35 or 36. 35. So looking forward ka na makipag-compete ulit, bumalik sa stage. Opo. Gusto ko ulit mag-compete. Anong division? Anong Try ko bumaba ng strawweight. Strawweight. Ng 1. Strawweight sa 1. Which is 56. Pero ang 56 talaga sa normal sa MMA is flyweight. Pero sa 1FC, strawweight na siya. Kasi may hydration test. Yun. Meron ka nang nakikitang kalaban? Gusto ko balikan yung nakatalo sa akin. Sino ang nakatalo sa'yo kasi? Yung nasa 1FC, si Hiroba. Hiroba Minowa. May chance na magkatapat ulit kayo? Hopefully, meron po. Kasi ngayon, top 5 po siya eh. Boom. May ranking World? po talaga. Dun sa, grabe. Sa 1. Kasabay mo lang Opo. naman. Damn. Opo. Sinong top 1? Si Joshua po. Si Joshua po yung champion. Number 2 si Jared Brooks. Number 3 nga ata siya. So magkakatapat kayo Four, ni parang ganun. Pasio. Kung sakaling Po ba yung maglaban din kayo ng same? Of course, Hindi ko alam. of course, we're rooting Pero for dating you. teammates kasi. So, Pero yung most we're rooting probably, for you, pero anong year? Anong date? Wala pang date na maglalaro kahit po. tentative na kailan yung laro? Ganun. Siguro po ngayon local po muna. Pang tanggal kalawang. Ganun. Okay. To get the Parang feel. parang tune up. Opo. To get the feel. Ganun. Pero, dati kasi, yung pag naglalaro ko, medyo, parang makikita mo sa videos parang may takot. Kasi parang takot siguro manakit, ganun. Pero ngayon, parang isip ko, Now or never. di naman ako makakapatay. Bigay mo na lang lahat. Ganun. ayun. So yung sinasabi ko kanina, yun nga, of course, we're rooting for you. Pero kung nagkatapat man kayo ni Pasio, ni Joshua Pasio, syempre, tropa mo yun. Okay lang. Siguro, pag, hindi ko pa alam eh. Pero, pwede gawing next episode yun kapag nangyari. Actually. Kung. Last question. Kasi ito, gustong malaman to ng lahat eh. Magkano bang kitaan? Magkano kinikita pag nanalo, pag natalo, mga ganun? Ballpark. Ballpark Malaki. figure. Pag international, malaki po. Basta, 6 digits pag international. 6 digits. Talo. Dollars yan ha, dollars. 6 digits. Peso. Peso. Talo. Pag talo. Kailangan ko na po ata talaga magsimula. Oo nga, CJ. Hiling na po ako. Hindi, tsaka sakto. Pag natuto ka na, tapos yung may player tayong makulit. Ayun na po, tama. I-take down. Isa sa sakto, pabalik po kayo. Pero actually, grappling maganda rin po kasi kahit babae, lalaki, tas bata, pwede po. So, kunwari, yung mga babae or mga anak niyong babae, pwede niyo pong i-enroll sa mga may grappling na good gyms para kahit paano alam nila yung self-defense. 6 digits. Ano, tara? Game na po. Ha? Parang Game na! pwede mabasag yung mukha ko. Okay na po. Lalo sa UFC, malaki kitaan. UFC 1, malalaki na po kitaan. Kaya at least meron akong boksingerong anak. Kunti pa. Oh, yan na yung flyer lang. Flyer. Wala mo siya yung sagot. Mas malaking pera sa boxing pag international. Parang yun sila Pacquiao po. Sila Mayweather. Pero pag local lang po yung sa boxing. Hindi ko alam ang boxing kasi sa local. Pero ang tagal kasi ng di ba? I mean, nag-start mag-boxing si Pacquiao, 14? Nasa manager rin po eh. Kung maayos ang manager, Yun talaga. Malaking effect yung manager. Pero kung wala. Kasi pera din at the end of the day. Kung wala kang budget, walang magsusupport sa'yo, ang hirap din. Wala exposure po. Ang hirap din. I-compare mo naman yung fighter na sponsored at nagbibigay lahat ng kailangan compared dun sa wala. Nagsa-start. Di ba? Ang laking effect pa rin kahit pa paano. Kaya dapat maayos yung pag-manage sa'yo. Kasi kung hindi, ikaw rin lang ikaw. Parang nag-ensayo ka lang for nothing. Tama. Ganun. Malaban para sa Mismo, lalo na pag nilaban ka sa... May mga ganong factor, di ba? Yung nilaban ka sa alam mong talagang dihado ka.
Yung iba, go lang ng go eh. Alam nilang dehado sila pero tinutuloy pa rin nila kahit wala. So! Ayan. Ayun. So, very good episode. Again, thank you so much kay Jared at binigyan niya tayo ng oras niya. Mismo. Abangan natin siya, guys. Mga business na gusto mo. So, kung kailangan nyo pa ng printing, meron pa yung SNJ Printing Services. Loyal customer. Yan po, very loyal customers. Thank you po. So, follow us on Facebook, SNJ Printing and other services. Tapos sa Joe's Corner, Combat and Fitness. Yan po sa Facebook. Ayan. And Instagram. Sa may Land Bank, sa may Pyramid Building, Land Bank, second floor. May Facebook page yung dalawa, no? Meron po. Ay, sige. Lagay na lang natin dito para... Ito. Follow nyo yung mga page nila. Para makita nila. Ayan. Thank you, guys. Thanks. Sa susunod na episode, abangan nyo. Bye-bye. Let's go! Thank you for watching. Please follow us on Instagram and Facebook and subscribe to our YouTube channel. And see you on the next episode.